Kumusta na po mga kababayan, mga barangay officials, mga aspirant, no? Sana ay 4 na araw na lang at magkakaroon na tayo dapat ng BSKE, December 1, 2025. No, ang petsa ngayon ay November 27. No? Ginawa ko itong video na ito. Ayan, so hindi natuloy. Wala na pong dapat asahan at alam nyo, marami na rin pong nanahimik. Marami na rin nanahimik yung mga nagko-comment at yung ibang mga vlogs, content creator ay tumigil na rin sila sa paggawa ng content. Marami yan. Kasi wala na rin naman siguro silang sasabihin, wala na rin naman dapat ipaliwanag, wala na rin dapat asahan. No, sa akin, simula nung nasimulan ko to, syempre, andyan na yan. At marami pa rin naman nagko-komento, marami pa rin interesado pag-usapan ito hanggang magkaroon po ng BSKE. Kasi mabilis lang naman po ang panahon ngayon, no? November, December, January. Tapos mangyayari yung BARM sa susunod na taon, mga first quarter. At pagkatapos niya, siyempre, ilalabas ng COMELEC yung calendar of activity para sa BSKE sa 2026 November na. Ayun po yung asahan natin. At dapat siyempre magkaroon po ng BARM. Kasi sa nakikita ko, kapag hindi nagkaroon ng BARM yan ng mga first quarter, kung alanganin, makaka-apekto po yan sa November 2, 2026. At isa pa yung state of calamity, no? Para sa akin kasi, pwede po maka-apekto ng direkta yan. Depende po kasi sa pinsala na naidulot sa mga probinsya, sa mga barangay, no, yung mga direktang tinamaan ng bagyo. Kung sa loob ng isang taon hindi po yan nakarecover at yung mga kalsada nila, mga building, mga opisina, at hindi pa yan maayos sa loob ng isang taon at siyempre hindi ipaprioritize ang pagkakaroon ng BSKE sa mga lugar na yon. Kung marami sigurong naapektuhan, titignan kasi ng American may posibilidad na mamove yan. Yun po yung tignan ninyo. Ba't uunahin ang pag-BSKE kung damage ang mga probinsya? Tatawagin niya na failure of election. So, pwedeng ma-move. Pwede po mangyari. Posible. Hindi naman natin sinasabing yun ang mangyari. Sino ba naman tayo? Ito ay pag-a-analyze lang at pagbibigay ng mga point of views. Ayan. So, ang nangyayari kasi ngayon ay magulo. No? Magulo ang nagiging sitwasyon ng ating bansa ngayon. Parang habang tumatagal, nasimulan yan yung mga anomalya sa bansa natin. At nasimulan, no? Mahalungkat yung dapat mahalungkat. Siyempre, magulo yan. Parang naghalungkat ng mga kagamitan sa isang baul. Lalabas mo lahat yan. Magulo. Aabot yun sa punto na talagang nakakadismaya, no? Bago maisaayos ulit yan, dadaanan ng proseso. At sana sa loob ng isang taon na ito o walang isang taon ay maayos yan. Kumbaga lumamig ang sitwasyon na sa ganun, maging tuloy-tuloy, matuloy at hindi apekto ng direkta sa BSKE. At sa ganun yung mga aspirant at yung mga gustong bumoto ay matuloy yung kanilang ma-practice yung kanilang karapatan. Ayan. Napaka-importante sa mga botante. Kasi meron kasi mga barangay na kailangan makaboto ng mga botante dyan. Dahil, siyempre, yung merong mga officials yan, mga barangay officials yan, na gusto na nilang palitan sa pamamagitan ng pagboto. Diba? Karapatan yun bilang isang mamamayan. Sa ganoon yung maisaayos yung kanilang mga barangay. Kahit kayo, habang hindi pa naman nagaganap yan, mga kababayan, ngayon pala mag-isip-isip na kayo. Kung meron ng mga lumalapit sa inyo, no, sa mga botante ito, kung meron ng mga lumalapit sa inyo, kilalanin ninyo, tingnan ninyo, kilatisin ninyo kung ano talaga yung kanilang pakay sa pagtakbo sa BSKE sa susunod na taon. Madali nyo makikilala yan. No, meron naman po kayong mga sentido común. Alam niya kung sino sila. At yun namang mga dati lang may record na nanalo. Tapos nung nanalo ay wala naman. No? Kaya nga't wala namang ginawa. No?
Nung nanalo ay wala nang kilala. Tapos hindi naman halos nagtatrabaho. Ayan. Importanteng magka-BSKE sa susunod ng taon. Nang mapalitan ang dapat mapalitan. Ayan. Although mahirap mangyari yun, nasa kamay nyo pa rin. Nasa kamay pa rin ng mga botante. Ang magiging kapalaran ng inyong mga barangay. So, isip-isip. Pag-isipan natin na mabuti. Kaya napaka-importante. Na huwag na kayong malungkot na wala ng BSKE sa December 1. No, mas maganda nga yun, na-move yan. Dahil sabi nga, term setting bill, pagsasaayos. Tignan natin kung talagang yan ay pagsasaayos at term setting bill na sinasabi na gumawa ng mga batas na yan. At kapag hindi pa rin nagkaganon, ay marami na pong aalma dyan. Baka mamayang Pilipino na ang aalma dyan pag hindi pa pag imumove pa yung BSK 2026 na yan sa pamamagitan po ulit ng isang batas, hindi na po yun katanggap-tanggap. Sa pamamagitan ng isang batas, no, hindi po yung katanggap-tanggap. Pero kung mga kalamidad, no, pwede katanggap-tanggap yun. Compelling reason niya para mamove lang. Pero pag isang batas, ulitin ko, no way. Tandaan yan, mga kababayan. So, habang wala pa, isip tayo, kilalanin natin yung mga tatakbo. Mabilis lang ang panahon. Advantage. Gawin niyo advantage. Siyempre, pag sinabing advantage, sasabihin ng mga aspirante, mga muntik-muntikan na manalo, ito na yung advantage talaga. Gamitin nyo na yan. At pag nagkaroon ng mga slots or bakantes sa posisyon ng pagkagawa dyan, meron lang kumbaga, nagtapos yung kanilang termino, sigurado may bakante dyan, sigurado may lulusot na baguhan. Diba? So, ayan po ating konting usapan, update sa BSKE. Pa-comment, no? Pa-share. Yan. Tapos subscribe po kayo. Nandito na lang.